Maligayang pagbabalik sa Room 666. Hello po Sir Six, kamusta po kayo? Ako po ay isang avid listener nyo at nais ko pong magbahagi ng kwento. Sana po ay maitampok nyo sa inyong channel ang kwento kong ito. Nais ko lang ikwento ang malagim naming karanasan tungkol sa katulong namin noon na isa palang mangkukulam. Sa ganito po yun nagsimula. Around 2008 nangyari yun. Malapit na akong umalis ng bansa. I only have 1 month left para ayusin lahat ng mga papeles na kailangan ko para makabiyahe. Pareho pong nasa Manila ang parents ko at inaasikaso nila yung jewelry shop namin doon. Ako naman ay nagtatrabaho lang ng 4 years dito at ngayon nagkaroon na ako ng offer sa ibang bansa dahil sa tulong ng isang kaibigan ko. Kaya hindi ko na rin pinalampas ang oportunidad. Ang maiiwan lang dito sa bahay ay ang 2 lola ko na parehong matanda na at kailangan nila ng makakasama. Kaya bago ako umalis, naghanap na ako ng maid para may makasama sila sa bahay, lalong lalo na sa paglilinis at pagluluto. Doon ako labis na hirapan kung saan saang lugar na ako tumawag pero halos lahat ng nakausap ko umaatras nang malamang dito sa Pampanga ang trabaho. Teka guys, ba't puro sa Pampanga tong nagsasend sa atin? Kung tutuusin lang, dito sa amin marami naman akong pwedeng kausapin para maging katulong. Ang problema nga lang, mga lola ko mismo ang may ayaw. Ayaw nilang kumuha ng katulong na taga rito lang din dahil kapag nag-asawa, aalis din agad. Gusto nila yung nasa malayong lugar, gaya ng Visayas o Mindanao, para siguradong magtatagal at hindi makakaalis kahit gaano pa kabigat ang trabaho rito. Sa totoo lang, Sir Six, mahirap kasi talagang pakisamahan ng mga lola ko. Medyo masungit at mataray kasi sila. Tapos medyo maselan din sa pagkain at kagamitan. Iyon nga ang dahilan kaya walang nagtatagal na katulong sa kanila. Wala rin naman akong matatawagan sa mga kamag-anak namin dahil alam na rin kasi nila ang ugali ng 2 lola ko kapag nakasama mo sa iisang bubong. Noong nakaraan nga, nakamahigit 20 katulong sila sa loob ng 1 taon. Pero lahat ng iyon ay hindi nagtagal dahil daw sa ugali nilang 2. Madali lang namang nakaalis sa mga ito dahil palibasa taga rito lang. Yung iba naman taga Bulacan o Tarlac lang, mas malapit kumpara sa mga probinsya sa Visayas. Kaya naman nakiusap sila sa parents ko na ako na muna ang tumira dito para may makasama sila. Tutal, malapit-lapit lang din naman dito yung pinagtatrabahuhan ko at hindi rin naman problema ang transportation. Pero ngayong pupunta na ako sa ibang bansa para doon magtrabaho, kinakailangan ko na talagang iwanan at mahanapan sila ng makakasama. Halos lahat ng mga kaibigan ko natawagan ko na. Buti na lang may isa akong kakilala na dati kong kaklase. May tao siyang nirecommend sa akin na naghahanap daw ng kahit anong trabaho ngayon. Taga San Juan daw ito sa Siquijor. Creepy. Charot. Ayon dito, okay lang daw na dito sa Pampanga magtrabaho basta makatarungan lang daw ang sweldo. Wala namang problema sa 2 lola ko pagdating sa sweldo. Kahit kasi ma-attitude sila, nagbabayad naman sila ng tama sa lahat ng naging katulong nila. Masunurin kasi sila sa batas eh. Siguro mayaman tong pamilya ni Sender. Baka naman. Joke lang. Tuloy tayo. Kung kaya rin naman pala nilang maging masunurin sa batas, bakit hindi na rin nila naisipang maging masunurin din sa Diyos para naman hindi sila ganun ka-attitude? Oy, grabe kang apo ka. Sumbong ito sa lola mo. Nang sumunod na linggo, bumiyahe na ang babae na sinasabi ng kakilala ko. Ready na raw ito at naisaayos na raw ang lahat ng para sa kanya. Nakausap na rin namin siya sa telepono
bago pa siya lumuwas kaya okay na ang lahat. Hinihintay na lang namin ang pagdating niya. I have 3 weeks left bago bumiyahe sa Singapore. Bukas na bukas din makakarating na rito ang bagong katulong. Makakasama pa nila ako rito ng ilang linggo bago ako tuluyang umalis. Tamang-tama lang yun para maihanda ko agad siya kanila lola. Kinabukasan, dumating na ang katulong. May edad na rin pala ito. Pinapasok namin agad ito at ako na mismo ang nag-interview sa kanya. Elizabeth Bandosino raw ang pangalan niya. Okay lang ba to guys? I-drop natin yung name. 56 years old, may 3 anak at kamamatay lang daw ng asawa noong nakaraang taon dahil sa sakit. Medyo mahina at mahinhin magsalita si Manang. Sinita tuloy agad siya ng isang lola ko na si Apong Rosa. Nakita ko naman na sinusubukan ni Manang na lakasan ang boses niya kaso ganun lang talaga. Lalo tuloy siyang sinita at parang pinintasan pa ni Apong Rosa ko. Heto na nga ba ang sinasabi ko. Hindi pa man nagtatagal ng 10 minuto rito sa bahay yung bagong katulong namin. Nakatikim na agad ng pamimintas nila lola. Hais. Oh, sabi dito guys hais. Binasa ko lang. Makalipas ang ilang araw, napapansin ko na ako lagi ang nilalapitan at kinakausap ni Manang Elizabeth. Hindi siya gaanong lumalapit kina Apong Rosa at Apong Emmy. Siguro ay nakaramdam na rin siya na ma-attitude ang dalawa kaya nahihiya na rin. Lalo tuloy akong nag-aalala kung paano ko may iwan dito ang bagong katulong kung ngayon pa lang parang medyo ilang na ito sa totoo nitong mga amo. Humingi na lang ako ng pasensya kay Manang Elizabeth. Pagpasensyahan nyo na po sina lola. Ha Manang, ganun lang po talaga sila. Pero huwag kayong mag-alala dahil hindi naman po kayo babaratin ng mga yan sa sahod. Never po silang nagbibigay ng delay na sahod. Maayos ang bayad namin sa lahat ng mga naging katulong namin dito. Gumaan naman ang loob ni Manang dahil sa sinabi kong yun. 2 linggo na lang ang natitira bago ang pag-alis ko. Tinuro ko na sa kanya ang lahat ng mga dapat niyang gawin para naman hindi na siya masita nila lola. Manang, pagdating po pala sa paglalaba, hindi sila gaano gumagamit ng washing machine. Mas gusto nila yung manual na paglalaba. Mas mabisa raw kasing makalinis kapag kamay lang talaga ng tao ang ginagamit sa paglalaba at hindi makina. Kaya kapag mga damit nila ang lalaban mo, paki-manual na lang po ha. Pero kapag mga damit mo naman po pwede mong gamitin yung washing machine natin sa garahe. Tapos sa pagluluto naman, hindi sila gaano kumakain ng mga karne. Ang gusto lang nila sa karne yung adobong manok. Pero bihira lang dapat. Puro gulay at isda lang talaga ang gusto nila rito. Sa isda naman po, ang gusto nilang luto ay yung sarsyado o yung may sabaw. Ayaw nila ng purong prito lang. Tapos sa mga gamit naman, iwasan mo na lang po na ilipat ng pwesto yung mga display nila rito. Kapag naglinis at nagpunas ka naman po, pakibalik na lang din po sa dati nilang ayos. Mapamahiin kasi yung dalawa pati sa pwesto ng mga display nila sa paligid. May mga sinusunod silang pattern para pampaswerte raw. Paliwanag ko kay Manang Elizabeth. Basta, ang dami ko nang sinabi at tinuro sa kanya para malaman na agad niya kung ano ang mga gusto nila lola at ayaw nito. Ayaw ko naman kasing ma-out of place siya kapag wala na ako rito. Baka mamaya kung ano pa ang gawin sa kanyang pamumuna kapag nagkamali lang siya ng kaunti. Isang araw, nagpunta ako sa grocery store para bumili ng cake at ibang bagay na ipangreregalo ko sa girlfriend kong si Jenny. Buti na lang nga po talaga inabutan ko pa yung birthday niya bago ako umalis. Pagkatapos kong mabilhan ng regalo, bumiyahe na agad ako patungo sa kanila. Inabot na ako ng gabi sa bahay nila dahil magara nga ang selebrasyon. Pagdating ko sa bahay, nakita kong pinagagalitan si Manang Elizabeth ni Apong Emmy.
Agad akong nakialam kung ano ba ang problema. Nakabasag pala ng isang gamit si Manang kanina habang naglilinis noong wala ko. Lalo akong nag-alala dahil kaninang umaga pa pala nangyari yun. Tapos hanggang ngayon, pinapagalitan pa rin siya. Ako na ang kumausap sa mga lola ko para matigil na ang ingay. Tapos pinapasok ko na rin siya sa kwarto niya. Sinabihan ko na rin agad sina lola na bawas-bawasan naman nila ang pagiging masungit nila. Huwag niyo naman po sanang samantalahin yung tao. Ang layo-layo niya sa pamilya niya eh. Kung lagi niyong ginaganyan lalo na kapag nakaalis na ako, baka mas stress lang yan dito. Alam niyo po, hindi dapat yung katulungan laging nakikisama sa inyo. Dapat makisama rin po kayo minsan sa mga katulong kung gusto nyong maging maayos yung trabaho nila. Huwag niyo po silang pag-initan ng ganyan. Lalo lang sila magkakatrauma sa inyo eh. Sa sumunod na mga araw, sina lola naman lagi ang sinasabihan at tinuturuan ko kung paano makikisama sa katulong. Natapos ko nang sabihin kay Manang lahat ng dapat niyang gawin. Kaya ngayon, sina lola naman ang pinapangaralan ko. Gusto ko talagang maging maayos na ang lahat bago ako umalis dito para hindi ako babiyahin ng may problema o iniisip ba. Ngunit noong inaakala ko na magiging okay na ang lahat, tsaka naman may dumating na kamalasan sa bahay namin. Parehong nagkasakit sina lola. Si Apong Rosa, tinutubuan ng kung ano-anong kulugo at sugat sa katawan. Si Apong Emmy naman, palaging may dinadaing na sumasakit sa kanyang tiyan, likuran, leeg at ulo nito. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Tuwing ipapacheck up naman namin sila sa doktor sa UST Hospital, lagi namang sinasabi na normal naman daw ang lahat ng test nila at wala silang seryosong sakit. Maging ang mga doktor ay hindi matukoy kung ano ang nangyari sa kanila. At hindi lang yun ang napansin ko sa bahay. Nitong mga huling araw din, madalas kong nahuhuli si Manang na nagsasalita mag-isa. Minsan, parang may binubulong siyang isang lengguwahe na hindi ko maintindihan. Tapos minsan naman, nakikita ko siya sa kwarto niya na parang may kinakalikot sa bag niya. Tapos umuusal din ng kung ano-anong mga salita roon. Parang kinutuban na tuloy ako sa kanya. Somehow, may nabuo sa utak ko pero ayaw ko lang mag-assume o mag-isip ng masama. Pero sa sunod na mga linggong lumipas, hindi pa rin bumubuti ang lagay nila lola. Umabot pa sa puntong nakahiga na lang sila sa kama at hindi na halos makabangon. Doon na ako labis nag-alala para sa kanila. Nag-usap-usap na nga kami ng parents ko sa telepono kung saang ospital namin sila dadalhin. Dahil sa UST nga, kung nasaan ang mga kilalang doktor ay hindi na rin sila napapagaling. Kaya mas gusto ko na lang na ipadala sila sa mas malaki at mas kilalang ospital. Hanggang sa isang gabi, nagkaroon ako ng pagkakataong makalapit sa gamit ni Manang sa kwarto niya. Nasa kusina siya at nagliligpit pa. Pinagmasdan ko yung malaking bag niya na nasa banggera. Doon ko siya laging nakikitang may kinakalikot tuwing nagsasagawa siya ng mga kakaibang ritual na hindi ko maintindihan. Hindi ko ugaling mga ilam na mga gamit pero that time, sobrang na-curious na talaga ako sa kung ano ang laman nun. Naisipan kong lapitan at kalkalin yung bag niya. Labis-labis ang sindak ko sa aking nakita. Nakakita ako ng isang pares ng manika. Mga manikang kulay itim. Nakakatakot ang mga itsura, pati ang hulma ng katawan. Nakita kong may nakatusok pang karayom sa ulo ng mga yun. Medyo malaki at makapal yung karayom at iba ang kulay. Hindi siya katulad ng karayom dito na pantahin ng damit. At sa leeg mismo ng mga manika ay may nakita kong nakapulupot pang mga buhok.
Doon ako lalong kinutuban kay Manang. Bukod kasi sa mga manikang yun, marami pa akong nakita sa bag niya na kakaiba. Gaya ng maliit at manipis na librong naglalaman ng mga kasulatan na hindi ko maintindihan. Pero may kutob akong may kinalaman din yun sa mga manika. Agad kong inayos yung bag niya bago pa siya makarating sa kwarto. Nang sumunod mga araw, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Buti na lang, tumawag ang parents ko at nakahanap na raw sila ng ospital kung saan ko pwedeng dalhin sina lola. Kinabukasan, maaga akong gumising para maghanda sa pag-alis namin. Tumayo ako sa kinahihigaan ko at nagtungo sa kabilang kwarto kung nasaan si Manang. Nagulat ako dahil wala na siya ron. Ngunit ang mas ikinagulat ko ay wala na rin ang lahat ng gamit niya. Hinanap ko siya sa buong sulok ng bahay pero wala na siya. Dali-dali ako nagtungo sa gate. Nakita kong bukas na yung padlock noon. Nakasabit na lang iyon sa gate at halatang may nagbukas. Doon ako lalong nag-alala. Walang ibang pwedeng magbukas nito kundi si Manang lang. Siya lang naman kasi ang binigyan ko ng duplicate ng susi ng gate para tuwing umaga siya na rin ang nagtatapon ng mga basura kapag dumadating ang truck. Hindi ako makapaniwalang wala na si Manang Elizabeth. Base sa nakikita ko, naglaya siya sa amin. Mukhang hindi na niya kinaya ang ugali ng mga lola ko, kaya kahit napakalayo niya ay napilitan ng umalis. Agad kong binalikan sina lola sa taas para ibalita yon. Galit na galit sila. Kahit hirap makapagsalita at makakilos, nagawa pa nilang magmura para lang ilabas ang galit kay Elizabeth. Wala na akong nagawa. Ibinalik ko na lang uli ang isip ko sa pag-alis namin sa araw na yon para dalhin sila sa ospital. Nagtungo ako sa aparador ni Apong Amy ko dahil doon nakalagay ang pera at iba pang dadalhin sa pag-alis namin mamaya. Ngunit ganun na lamang ang pagkasinda ko nang makitang wala ng laman ang mamahalin niyang mga bag, pati na ang pitaka. Lahat ng mga pera doon nilimas, pati yung ilan sa mga mamahalin nilang alahas. Wala na rin. Ang daming mga gamit at perang nawala sa aparador nila. Nang malaman ito nila lola, mas lalo pa silang nagalit at nagmura. Parang nakalimutan na nilang may sakit sila. Kung magmura kasi sila ay sobrang tindi, abot hanggang langit. Doon na gumuhit ang pagkadismaya ko sa aking sarili. Hindi ako makapaniwalang magagawa ito ni Manang Elizabeth sa amin. Nilayasan nga kami, pinagnakawan pa kami, at sigurado rin ako siya rin ang gumawa nito kila lola. Kaya sila dinapuan ng ganitong karamdaman na hindi maipaliwanag. Yung mga manikang nakita ko sa bag niya, pati yung maninipis na libro, at yung mga dasal na binubulong niya tuwing nag-iisa siya, lahat ng iyon ay nakakapagpatunay lang sa akin na isa siyang mangkukulam. Agad kong tinawagan yung kakilala ko na nag-recommend kay Manang Elizabeth. Naku pare, saktong-sakto tumawag ka. Tatawagan pa naman sana kita dahil may sasabihin sana akong importante. Sabi pa niya sa akin, baka sa boses niya yung pag-aalala. Sinagot ko naman ito ng, naku pare, mamaya na yung sasabihin mo. Unahin mo muna ako. Alam mo ba na wala na rito si Manang Elizabeth ngayon? Nilayasan na kami. Ano? What the fuck has happened? Gulat na gulat ito sa kabilang linya. Grabe ha, ayos English ko doon guys ha. Paggising ko ngayong umaga, wala na siya pare. Tapos itong aparador ni lola ko, wala na ring laman yung mga bag. Maraming nawalang pera pati alahas. Natangay lahat. Oh shit. Sabi pa ng kausap ko sa kabilang linya. Bullshit talaga. Asa na kaya yung matandang yun? Hindi ko palalampasin yung ginawa niyang to. Papablatter ko siya. Naku pare, pagkakataon nga naman no. Alam mo ba, tungkol din dyan ang sasabihin ko sa'yo.
Sabi pa niya sa akin na lalo tuloy nagbigay ng kuryosidad sa akin. Bakit? Ano bang sasabihin mo tungkol sa kanya? Yun na nga eh. Ngayon ko lang kasi nalaman to. May nakapagsabi sa amin na wanted daw pala yung si Manang Elizabeth sa ibang lugar sa Maynila. Dati na rin daw yan na masukang katulong sa iba't ibang lugar tapos pinagnakawan niya lahat ng mga amo niya. At bigla na lang siyang mawawala. Ang ipinagtataka ko pa, karamihan daw sa mga pinagnakawan niya at nilayasan niyang bahay, lagi raw naiiwang may malubhang sakit yung mga amo niya. Nangilabot ako sa aking narinig. Doon, lalong tumibay ang aking hinala na may kinalaman nga si Manang sa kakaibang sakit na dumapo ngayon sa aking mga lola. Ngayon ay malinaw na sa akin ang lahat. Modus na pala talaga niya ang mamasukan sa iba't ibang lugar bilang katulong para pagnakawan ang mga amo niya. At bago siya umalis, kinukulam niya ang mga ito at binibigyan ng malubhang sakit para hindi agad sila makagawa ng paraan na mahanap siya. Hindi ako makapaniwala sa lahat ng natuklasan ko, Sir Six. Sobrang nasyak ako noon. Pati mga lola ko ay labis na nasindak nung ikwento ko sa kanila yon. Napaiyak pa nga sila at nag-alala para sa sarili nila. Buti na lang nakakuha kami ng magaling na albularyo at napagaling niya ang mga lola ko kung kailan malapit na ang pag-alis ko that time. Tsaka pa nangyari ang lahat ng mga yun. At hanggang ngayon, sariwang-sariwa pa rin sa akin yung malagim na alaala tungkol sa naging katulong namin na isa palang mangkukulam. Dito na po nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat ulit kay Sir Six kung mapili man niya ang aking kwento. More power po sa inyong channel at God bless na rin po sa inyo. Salamat po sa lahat ng nakikinig. At dyan na po nagtatapos ang kwento ni Sender na tungkol sa kanilang katulong na taga-Siquijor na mangkukulam pala. Hindi lang mangkukulam guys, dahil ninakawan pa sila nito. Grabe no guys, ninakawan ka na nga, kinulam ka pa. Kung sa inyo mangyayari yan, saan kayo po na pupunta? Sa doktor muna, di ba? So tama lang yung ginawa niya, nagpa-check up siya sa doktor and then doon na siya kinutuban nung hindi na nga walang makitang lunas yung doktor, di ba? Kaya kayo guys, mag-iingat kayo sa mga gusto nyong papasukin sa inyo sa loob ng bahay nyo. Kagaya nito, isang stranger na nirecommend sa kanya ng kanyang kaibigan. Though nirecommend naman siya ng kaibigan niya. So tiwala siya. Kaso nga lang hindi alam ng kaibigan niya yung totoong background nito ni Manang Elizabeth na taga Siquijor, San Juan, Siquijor. May mga nakakarinig ba sa akin dyan taga San Juan Siquijor? Ba't pa nabubulol ako? Taga San Juan Siquijor. Anong masasabi nyo tungkol dito? Minsan kasi talaga kakaramahin kayo no? Tignan mo, may attitude yung lola niya. Sakto, si Manang Elizabeth yung napunta sa kanila. Yun na siguro yung karma nung mga lola niya. Kaya kung ako sa inyo guys, be good to people even they are strangers. Sana ay laging mangibabaw lagi ang pagmamahal sa kapwa, mapatao man yan o hayop o bagay. Siyempre kasama na dyan yung respeto sa mga nakapaligid sa atin. So sana maging aware kayo no, sa mga ganitong storya. Congratulate ko lang ulit si Draven Black no, brother Draven Black. Congratulations ulit. Guys, ipopromote ko lang sana yung libro ni Draven Black. Nasa description ang link. Shopee, Lazada. Please guys, support. Malaking tulong na rin po yan para sa kaibigan ko si Draven Black. So ayun po no, sana marami pa tayong mga sender na dumating at maibahagi natin sa ating mga ka-roommates. Ka-roommates no? Roommates nga So hanggang dito na lang muna. Abang-abang kayo, bukas may upload ulit tayo. So ako nga po pala si Six ng Room 666. Hanggang dito na lang. Bye bye. Subscribe guys.